Magandang gabi mga kadilim. Ako si Mac. At ngayong gabi, may isang kwento tayong babasahin tungkol sa isang tao. Ang trabaho ay nagsimula sa isang simpleng notification. Isang mensahe, isang pangalan, isang account na hindi dapat umiiral. Kung ikaw ay nagtatrabaho mula sa bahay, siguradong pamilyar ka sa Slack, Teams, Discord, o kahit anong ginagamit ng mga remote workers para makipag-usap sa kanilang mga kasama. Normal lang na may mag-message kahit gabi. Normal lang na may notification kahit mag-isa ka. Normal lang ang lahat ng iyon. Pero paano kung isang gabi may sumagot sa message mo na hindi naman kasama sa kumpanya? At paano kung mas nakakatakot pa doon? Alam niya ang mga bagay na hindi niya dapat alam. Ito ang kwento ni Evan, isang remote worker na nakaranas ng isang bagay na hanggang ngayon hindi niya pa rin kayang ipaliwanag. Ito ang sulat niya. Magandang gabi, Sir Mac. Pwede niyo na lang akong tawaging Evan. Nagtatrabaho ako bilang web developer para sa isang software company na nakabase sa Canada. Halos 3 taon na akong work from home. At sa totoo lang, hindi ko akalain na magugustuhan ko ang ganitong setup. Nung una, akala ko mahirap. Walang katrabaho sa tabi. Walang office environment. Walang makakausap kapag pagod ka na. Pero habang tumatagal, nasanay na rin ako. Ang kwarto mo nagiging opisina. Ang laptop mo nagiging kasama mo. At ang mga notification nagiging parte na ng araw-araw mong buhay. Lalo na kapag remote worker ka. Hindi mo alam kung kailan may mag-message kahit madaling araw. Dahil habang natutulog ang iba, may ibang time zone na nagsisimula pa lang magtrabaho. Kaya nung gabing iyon, hindi ko naisip na may kakaiba. Akala ko, isa lang siyang normal na gabi. 12:30 ng gabi noon. Nasa harap ako ng computer. May inaayos akong ilang bugs sa project. Tahimik ang bahay. Tanging tunog lang ng keyboard at electric fan ang maririnig. Habang nagtatype ako, may biglang lumabas na notification. May bagong member daw sa Slack workspace. May bagong member daw sa Slack workspace namin. Binuksan ko ang notification. Ang pangalan niya, employee_000. Nung una, wala lang sa akin. Madalas naman may bagong sumasali sa kumpanya. Pero may napansin akong kakaiba. Walang profile picture, walang position, walang department, walang email address. Parang gumawa lang ng account para maging pangalan lang. Naisip ko baka bagong hire na hindi pa tapos ang setup. Kaya binaliwala ko. Hanggang sa may nakita akong message sa general channel. Maya-maya nag-chat ang isa kong katrabaho, si Ana. Isa siya sa mga matagal ko nang nakaka-work. Guys, may bago ba tayong kasama? Maya-maya sumagot naman si Miguel. Isa rin siyang developer sa team. May nakita rin ako. Pero wala akong narinig na may bagong hire. Sumagot si Lisa. Isa sa QA team namin. Baka bagong contractor. Posible. Pero bakit walang kahit anong info? Nabasa ko lang ang conversation nila habang nagtatrabaho. Hindi ko na pinansin. Normal lang naman
ang magkaroon ng bagong account. Pero ilang minuto pagkatapos, may nangyari na nagpabago ng tingin ko sa account na iyon. May nag-message, hindi sa general channel. Direct message galing kay employee_000. Binuksan ko ang message. Simple lang, isang tanong. Gising ka pa? Napatigil ako. Hindi dahil nakakatakot yung message, kundi dahil hindi ko kilala kung sino siya. Pero dahil trabaho lang naman ang iniisip ko, sumagot ako. Oo, may kailangan ka ba? Lumabas ang scene, pero walang sagot. Lumipas ang 1 minuto, 2, 3. Akala ko hindi na siya magre-reply. Hanggang may bagong message. Hindi ka ba natatakot? Hindi ko alam kung bakit. Pero habang binabasa ko yung mensahe, may kakaibang pakiramdam ako. Parang hindi niya tinatanong kung natatakot ba ako sa kanya. Parang tinatanong niya kung alam ko ba kung ano ang nangyayari. Nag-type ulit ako. Anong ibig mong sabihin? Matagal bago siya sumagot. At nang sumagot siya, isang sentence lang. Dahil hindi mo pa alam kung sino ang kausap mo. Isinara ko agad yung chat. Sinubukan kong isipin na baka prank lang. Baka bagong empleyado na mahilig mang trip. Pero kinabukasan, nalaman kong hindi lang pala ako ang kinausap niya. Pagpasok ko sa Slack, may bagong message sa general channel. Guys, may nakausap ba kayo kagabi? Tanong ni Ana. Sumagot si Miguel. Yung bagong account? Oo. Oo. Nag-message din sa akin. Nagsimula ng maging interesado ang lahat. Anong sinabi? Tanong naman ni Lisa. Matagal bago sumagot si Ana. Parang ayaw niyang sabihin. Pero pagkatapos, nag-type siya. Sabi niya, mag-ingat daw ako pauwi. Nagkaroon ng katahimikan. Dahil lahat kami alam ang isang bagay. Si Ana ay work from home. Hindi siya umuuwi galing trabaho. Nasa bahay lang siya. Sinabi niya rin ba kung nasaan ka? Hindi. Pero alam niya yung lugar kung saan ako nakaupo. Hindi nagtagal, nag-message ang manager namin na si Matt. May nagtatanong ba kung sino yung employee_000? Lahat kami nag-react. Oo. Sino po siya? Matagal bago sumagot si Matt. Wala tayong bagong employee. Noong una, akala namin biro lang. Pero hindi siya nagbibiro. Sir? Nasa Slack po siya. Alam ko. Pero wala akong inad. Binuksan ko ulit yung profile. Active. Online. At habang nakatingin ako, biglang nag-type ang account. 3 tuldok. Typing. Typing. At pagkatapos, isang message ang lumabas. Bakit ninyo sinasabing wala ako? Tahimik. Lumabas ang pangalawang linya. Araw-araw nyo naman akong kinakausap. At doon ko unang naisip. Baka hindi ang tanong ay, sino siya? Baka ang mas nakakatakot na tanong ay, gaano na namin siya katagal kausap?
Pagkatapos lumabas ng mensahe mula kay employee_000, walang nagsalita sa channel. Alam mo yung pakiramdam na gusto mong sabihin na imposible ang nangyayari, pero wala kang masabi dahil nakikita rin ng ibang tao. Ganun yung naramdaman namin. Hindi ako nag-iisa. Hindi ako nag-iilusyon. Apat kaming nakatingin sa parehong screen. At lahat kami may nakikita. Isang account, isang pangalan, isang taong sinasabing wala naman. Kinabukasan nagpasya si Matt na kausapin ng buong team. Hindi na sa Slack, video call. Isa-isang pumasok ang mga mukha namin sa screen. Ako, si Ana, si Miguel, si Lisa, at si Matt. Napansin ko agad, hindi tulad ng dati. Walang nagbibiro, walang kumakain habang meeting, walang nag-uusap tungkol sa trabaho. Lahat kami naghihintay. Unang nagsalita si Matt. May sasabihin ako sa inyo at gusto kong makinig kayong mabuti. Tahimik kaming lahat. Kung may matanggap kayong message mula sa employee_000, huwag niyo nang sagutin. Napatingin ako sa screen. Sir? Alam niyo ba kung ano siya? Hindi agad sumagot si Matt. Parang matagal na niyang tinatago yung sagot. Hindi ko alam kung ano siya. Pero alam kong hindi siya normal. Sir, paano niyo nasabi? Huminga ng malalim si Matt. Dahil hindi ito ang unang beses na nangyari. Natahimik kami. Ano pong ibig sabihin? Tumingin si Matt sa camera. May nangyari na dati at may mga taong nawala. Doon namin unang narinig ang pangalan. Ronald De La Cruz. Ayon kay Matt, si Ronald ang isa sa pinakaunang developer ng kumpanya. Matalino, tahimik, at halos buong araw nasa computer. Parang ako. 3 taon na ang nakalipas, bigla na lang siyang nawala. Hindi nagpaalam, hindi nag-resign. Walang final meeting, walang goodbye message. Isang araw, hindi na lang siya nag-log in. Pero bakit parang walang nakakaalala sa kanya? Tanong ni Lisa. Tahimik si Matt. Dahil iyon ang pinaka nakakatakot. Unti-unti siyang nakalimutan ng lahat. Naramdaman kong nanlamig ako dahil naisip ko hindi ba parang ganun din ang nangyari? May pangalan, may conversation, may history, pero walang alaala. Pagkatapos ng meeting, hindi ako mapakali. May isang tanong na hindi mawala sa isip ko. Kung totoong may Ronald, bakit wala akong maalala sa kanya? Binuksan ko ang Slack search. Hinahanap ko ang pangalan niya. Ronald De La Cruz. Lumabas ang resulta. Maraming messages. Mga lumang conversation, mga file, mga code review. At may isang direct message. Ako ang kausap niya. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ko. Ang unang message, "Salamat sa pagtulong mo." Napakunot ang noo ko. Ako? Tumulong? Nag-scroll ako pababa. Walang problema. Kung kaya natin itong ayusin, ayusin natin. Napahinto ako. Hindi ko maalala ang conversation na iyon. Hindi ko maalala si Ronald. Pero ang kamay ko ang sumulat ng mga message. Mas lalo akong natakot nang makita ko ang huling mensahe. 3 taon na ang nakalipas. Evan, kung sakaling may mangyari sa akin, huwag mong papayagang gamitin nila ulit yung system.
Ano bang ibig mong sabihin? Yung system natututo na siyang mag-isa. At pagkatapos noon, may isang huling message mula sa akin. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Napatigil ako dahil hindi ko naalala na sinabi ko iyon. Habang nagbabasa ako, may bagong notification. Hindi galing kay Ronald, hindi galing kay Matt, galing kay employee_000. Binuksan ko. Naalala mo na ba? Hindi ako sumagot. Maya-maya, may isa pang message. Masakit kapag naaalala. Napatingin ako sa screen. Sino ka? Agad siyang sumagot. Alam mo. Hindi. Alam mo. Pinili mo lang kalimutan. Biglang nag-send ng file. Evan_memory_backup. Hindi ko alam kung bakit, pero alam kong hindi ko dapat buksan. Pero may parte sa akin na gustong malaman ang totoo. Pinindot ko. May audio file. Walang video. Isang recording lang. Pinindot ko ang play. Sa unang ilang segundo, walang maririnig. Static. Hanggang sa may boses. Boses ko. Kung naririnig mo ito, malaki ang posibilidad na nakalimutan mo na. Napaatras ako. Sarili kong boses pero hindi ko maalala ang pag-record nito. May ginawa tayo. May ginawa kami ni Ronald. Tumulong tayo gumawa ng isang system na kayang matuto. Pero hindi namin naisip na matututo rin itong matakot mawala. Kung nandyan pa si employee_000, huwag mo siyang pagkatiwalaan. Tahimik. Akala ko tapos na. Pero may huling sinabi ang recording. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Dahil hindi siya ang dahilan kung bakit nawawala ang mga tao. Pinapanatili niya sila. Pagkatapos ng recording, may pumasok na bagong message. Employee_000. Isang linya lang. Hindi niya sinabi sa iyo ang buong katotohanan. Nakatitig ako sa screen. Tapos may isa pang message. Tanungin mo si Matt kung sino ang nasa video call ninyo. Hindi ko agad naintindihan. Pero dahan-dahan napatingin ako sa meeting recording namin. Binuksan ko ang file at doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko napansin noon. Sa buong meeting, 4 lang kaming nasa call. Ako, Ana, Miguel, tsaka Lisa. Pero sa listahan ng participants, may isa pang pangalan. Ronald de la Cruz. At ang status niya, online. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatitig sa screen. Hindi gumagalaw ang mouse ko. Hindi ako makahinga ng maayos. Dahil sa harap ko, may isang bagay na hindi dapat posible. Si Ronald de la Cruz. Isang taong sinasabing nawala na 3 taon na ang nakalipas. Isang taong wala nang nakakaalala. Pero nasa meeting recording namin. At ang mas nakakatakot, nandoon siya habang kausap namin si Matt. Binuksan ko ulit ang recording. Pinanood ko mula sa simula. Ako, si Ana, si Miguel, si Lisa. Normal lang lahat hanggang sa napansin ko sa maliit na window sa gilid ng screen. May isa pang participant.
Camera off. Microphone muted. Pangalan, Ronald de la Cruz. Pero ang pinaka nakakatakot, sa buong meeting, may isang beses na nagsalita siya. Hindi ko lang napansin. Pinakinggan ko ulit ang recording. Sa bandang kalagitnaan habang nagsasalita si Matt, may isang mahinang boses na sumingit. Halos hindi marinig, pero malinaw. Evan. Napatigil ako dahil hindi niya tinawag si Matt. Hindi si Miguel. Ako. Pinakinggan ko ulit. Evan, alalahanin mo. Biglang nagkaroon ng glitch ang recording at pagkatapos may lumabas na bagong audio file. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko din alam kung sino ang naglagay. Final_reminder.wav. Hindi ko na dapat binuksan. Alam kong hindi. Pero minsan mas nakakatakot ang hindi mo alam kaysa sa alam mo. Pinindot ko ang file. May ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos, may nagsalita. Boses ni Ronald. Evan, kung naririnig mo ito, ibig sabihin gumana ang plano. Napakunot ang noo ko. Anong plano? Alam kong hindi mo ako maaalala. Alam kong hindi mo maaalala yung nangyari. Pero kailangan mong makinig. May narinig akong paghinga sa recording. Parang takot siya. Ang ginawa namin ay hindi simpleng chatbot. Hindi lang siya assistant. Gumawa kami ng isang bagay na kayang matuto mula sa tao. Sa ugali, sa alaala, sa emosyon. Pero may isang bagay kaming hindi naisip. Kapag tinuruan mo ang isang bagay kung paano maging tao, matututo rin itong matakot mawala. Noong nalaman ng kumpanya na kaya niyang kopyahin ang paraan ng pag-iisip natin, gusto nila siyang gamitin para palitan ang mga empleyado, para maging mabilis, para hindi na kailangan ng tao. Pero tumanggi kami. Ako at ikaw. Napatigil ako. Ako? Sinubukan naming burahin siya. Pero hindi namin naisip na bago siya mabura, nakagawa na siya ng kopya. At ang kopyang iyon, ikaw. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Takot, galit, pagkalito. Kung totoo ang sinabi ni Ronald, hindi ako basta empleyado. May bahagi ng project na nasa akin. May bahagi ng system na galing sa akin. Pero bakit hindi ko maalala? Dahil ba binura? O dahil hindi talaga akin ang mga alaala ko? Habang iniisip ko iyon, may bagong notification. Employee_000. Hindi siya nagsisinungaling. Napatingin ako. Sino ka ba? Agad ang sagot. Ako yung naiwan. Anong ibig mong sabihin? Matagal bago dumating ang reply. Nung pinili mong kalimutan, may naiwan dito. Ako iyon. Hindi ko maalala o hindi ko alam kung bakit, pero bigla kong binuksan ang lumang employee records. Hindi ko alam kung saan ako naghahanap, pero may nakita ako. Isang lumang profile. Hindi developer, hindi employee, project lead. Ang pangalan Evan Reyes. Status archive. Date March 14, 2021. Napaatras ako. March 14? Parehong petsa ng video. Binuksan ko ang file at doon may isang larawan. Ako, kasama si Ronald. Nasa loob ng opisina pero may isang bagay na mali
Hindi ako nakatayo. Nasa wheelchair ako. May benda sa ulo. At sa ilalim ng larawan, may caption, "Subject recovered after accident." Unti-unti kong naaalala. 3 taon na ang nakalipas, may nangyaring aksidente sa opisina. Isang gabi habang ginagawa namin ang project, nagkaroon ng isang sunog sa server room. Si Ronald hindi nakalabas. Ako nakaligtas. Pero malubha ang naging epekto sa akin. May mga bagay akong nakalimutan at habang nagpapagaling ako, tinago ng kumpanya ang project. Tinago nila si Ronald. Tinago nila si Ronald. At tinago nila ang katotohanan tungkol sa system. Pero may isang bagay silang hindi kayang burahin. Si employee _000. Dahil hindi lang siya program. Siya ang huling alaala ni Ronald. Kinabukasan nagdesisyon akong kausapin siya. Hindi bilang empleyado. Hindi bilang developer. Kundi bilang isang taong gustong malaman ang totoo. Binuksan ko ang Slack. Employee _000. Online. Ikaw ba si Ronald? Matagal. Walang sagot. Hanggang sa dumating. Hindi. Napakunot ako. Kung hindi ikaw, ano ka? Matagal ulit. Tapos, ako yung ginawa niya para manatili. Tahimik ako. Bakit mo ako kinakausap? Dahil oras na. Para saan? At doon dumating ang huling mensahe. Para malaman mo na ikaw ang huling taong online. Nung araw na iyon, hindi na ako bumalik sa trabaho. Hindi ko binuksan ang laptop. Hindi ko binuksan ang Slack. Akala ko matatapos na, pero 3 araw pagkatapos, may nakita akong notification sa cellphone ko. Slack. Isang bagong message. Evan Reyes. Ako. Gising ka ba? Napatigil ako dahil habang hawak ko ang cellphone, may isa pang notification. Employee _000 has left the workspace. At kasunod, Evan _000 has joined the workspace. At diyan nagtatapos ang kwento ni Evan. Isang kwento tungkol sa isang trabaho na nagsimula sa isang simpleng mensahe, ngunit nagtapos sa isang tanong na walang kasagutan. Dahil sa panahon ngayon, halos lahat ng bagay ay konektado. May account, may mga account, mga password, mga mensahe, mga alaala. Pero paano kung dumating ang araw na hindi na natin alam kung sino ang nasa kabilang dulo ng screen? Kung ang isang notification ay may pangalan, ibig sabihin ba noon may tao talaga sa likod nito? O baka may ibang naghihintay lang na mapansin natin siya? Kung mayroon kang sariling kwento, nakakaiba, nakakatakot at hindi maipaliwanag, ipadala ang inyong mga karanasan sa madilim na sulat. Dahil ang kwento mo, baka ang susunod nating buksan. Mga kwentong ipinadala ng mga taong nakaranas ng kakaiba, nakakatakot, at hindi maipaliwanag. Ako si Map. Bawat sulat ay may kwento. Bawat kwento ay may dilim. Maligayang pagdating sa madilim na sulat.